Okay, magandang umaga sa ating lahat. At yan, napakabuti naman ng Lord. Sa pool naman nung nagkaroon ako ng kaisipan. Marami akong mga pinagdaanan. Pero maraming simula pagkabata hanggang ngayon. Amen. Ang dami-daming pagsubok na ibinigay sa akin ng Lord. Pero nalampasan ko yon. Hallelujah! Nandito ako sa bansang ito in God's blessings and God's will. Amen. Ako ay, high school pa lang ako, pinangarap ko ng mag-work sa abroad, pero hindi muna ako pinapunta ng Lord. Pinag-asawa muna ako. Amen. Nagkaanak kami. Yes. Sa maraming trials din. Amen. Trials din, iba-iba kasi may kanya-kanya naman tayong pinagdadaanan. Ang alam ko lang ngayon, sa ngayon, yung bang kahit ikaw ay feel mong walang-wala ka, kahit hindi mo nababanaag yung pag-asa, pero nasa puso mo pa rin yung Lord. Amen. Kasi yun yung ginawa ko din. Sabi ko, pinadala mo ako dito, pero akala ko yung ibinigay mo sa akin, continuously makakapag support sa mga anak ko. Kasi umalis din ako sa Pilipinas ng as in nothing, wala talaga. Amen. Kung hindi, yung pag-asa at pananampalataya talaga yung aking, parang sabi ng Lord, anak, sige, punta ka, pero ang dami mo pang dapat ranasan para mas lumakas ka. Yes. Marami akong nasabi na rin diyan sa kina sister, pero salamat kasi hindi siya huminto para magparamdam sa akin. Amen. Talagang yun. Dumating si pastor sa buhay namin na as in walang-wala na. Sabi ko, Lord, nag-run away sa employer niya. Ako ay nagtatrabaho bilang caregiver dito. Inihire ako ng company ko. Ang pangako sa akin, after 3 months, bibigyan kita ng visa. Hinintay ko yung 3 months hanggang dumating yung 8 buwan. Tapos nung bago sinabi ng employer sa akin, nung aking employer, magbigay ako ng 4,000 para magkaroon ako ng visa. And then sabi ko, Lord, ba't ganon? So wala akong masamang sinabi sa kanya. Ang nangyari lamang kaya ako ay umalis, at then yun din ang dahilan, sabi ko, walang trabaho. Nag-aasa din siya na mabibigyan din ako ng visa ng aking home care na yan. And then, talagang ibinigay. Sabi ko sa kanya, yung realidad, sabi ko, anak ko, pinapunta mo dito, pero ba't ganon? Umalis ka sa amo mo. So, ang rason naman siya, hirap na rin kasi devil din yung amo niya eh. Yung kahit may sugat na siya, in front of his eye, her eye, magugas ka ng kamay mo, ay alam naman niyang hindi na gumagaling yung kanyang sugat sa kamay. Umalis siya ng July, June. Ako'y nasa silicone. Yung alam mo yung wala nang, yung degrade siya sarili niya. Nagpunta din kami sa church. Saudi. Nagpunta kami sa aking tinitirhan. Bed space. Pero hindi natapos yung hamon. Amen. Walang trabaho. Ako ay ganito lang yung case eh. But ako totally naalis sa roots care. Kasi caregiver ako. Ang aking assigned doon, different cases of patient. May fed tube, may nililiguan ko lang, may stroke. Yung huli kong pasyente doon ay Alzheimer's with dementia. So, hindi mo maintindihan ang attitude yan kasi matanda sila. As in dragon, paiba-iba. So, yung bang ginawa mo yung best para mabigyan ka ng visa. Pero still pa rin ako, ang ginawa lang kaya ako tumagal ng 8 months sa roots care, una, sarili kong akin pa rin. Exit ako, Kuwait, Qatar,
3 beses sa Oman, 8 to 8, 2 beses sa B2B. At ang huli, ito, nandito na ako kay Pastor. Sabi ko, ba't ganun Lord, hindi mo ako binibigyan? Hanggang, sabi ko, last chance natin ang punta ng Libya, sabi yun ng offer sa akin ni Pastor. And then nakita ni Pastor yung case namin na yung talagang tunay na pwede pa naman gawa ng paraan dito. So, eto, nandito kami sa kanya. For the last chance, sabi ko, nagpa-part-time lang ang aking asawa. Sabi niya, bakit ganun pag ako ang, sabi ko, bakit pag ako huminto, wala nang, sabi ko, bakit? Sino bang may gusto na nandito tayo? Kung wala ka naman dito, hindi mo ako makapunta dito. Yung kasi marami din kami pinagdaanan. 10 years siya sa Hong Kong, 11 years sa Hong Kong, doon siya inabot ng pandemya. Natapos niya yon. Doon sa 10 years niya sa Hong Kong, ako yung nanay at tatay ng mga anak kong 2. Amen. Tapos, yung 10 years niya sa Hong Kong, hindi namin nasuulatan yung kinikita niya doon kasi nagkaroon ng sakit yung mother niya as a colon cancer. Na-diagnose siya ng colon cancer, stage 4. Napa-opera namin, nakala ko continuously pero hindi, binawi din siya ng Lord. Parang na-colon yung na-diagnose na colon cancer yung kanyang mother. So marami ng pangyayari sa amin na parang maraming Hallelujah. yung maraming pangyayari, yun bad man yun, good man yun, naghahalo-halo na. Pero sabi ko lang, Lord, hindi na rin maganda yung aming relasyon. Umuwi siya ng after pandemic, walang pera, wala lahat. Hindi na maganda yung aming samahan. So, kailangan muna mag-separate namin. Nag-separate kami ng 1 year. Yan. Bago pa siya napunta dito, hindi kami magkasundo. Hindi kami nakakuha siya ng opportunity. Kasi nga, nag-pandemic, umuwi siya. Hindi kami okay. Kasi nasa Hong Kong pa lang siya, hindi kami okay. Kasi pinagtatalo na namin yung utang. Bakit daw siya trabaho ng trabaho? Utang at utang pa din. Bakit gusto ko bang magkasakit ang magulang mo? Pinagpali ko ba yung Lord na magkasakit ang magulang mo? Dumating sa punto na yung minana niya ay kulang pa sa sakit niya. Nagtubigan kami sila pero wala yun na akala namin kahit kami ang gumastos mapapunta sa amin yun. Hindi. Iba pa rin nangyari. Amen. Yun yung good na magandang pangyayari nila. Na-overcome namin yun. In a short story, na-overcome ko yun sa pamagitan din ni Lord. Yes. And then, doon sa plot namin, marami rin nag-invite din sa akin na ito sa ganitong gawain. Pero still lang kasi Roman Catholic ako pero wala naman sa akin yun. Ano man yung sekta natin. Basta mahal natin ang Lord. Amen. Natin. Ang mahalaga makarinig tayo. Yun ang pinakamahalaga. Yung sinabi ko kanina na kahit wala akong mabanaagan, dahil ako naman ay ex-seminarian din ako ng Roman Catholic. 1 year mahigit din ako doon. Hindi rin ako natuloy kasi may ibang plano ang Lord sa akin. Yes. Kasi nagkaroon ako ng 2 anak. Yung nga, babae at lalaki kaming 2. Hallelujah. Ito ang ibinigay sa amin ng Lord. Pero yung nangyari sa amin dito na kahit nag-run away siya, hanggang ngayon wala pa rin akong visa. Tourist visa pa rin ang gamit ko. Inaawa naman ng Diyos. Yung hindi ako inilagay ni Lord sa pagkakaroon ako ng absconding. Actually, ngayon, naghihintay pa rin ako ngayon ng employer na magbibisa sa akin o sa pamamagitan ni Pastor. And then, andito ako. Ang ginawa ko lang, tuloy lang ako dun sa walk ko na with faith God. Yes. And then, yung kaming mag-asawa, dito lang, yung nag-asawa kami ay 2005. Ipinanganak lang yung 2 anak namin. And then, go na ulit siya sa pag-abroad. Kaya umabot siya ng 11 years sa Hong Kong, may 2 na kaming anak. So ako yung walang opportunity pa noon na hindi mawalang trabaho. Kasi ako sa mga anak ko. Pero pinagpatuloy ko yung pangarap, tuloy yung buhay. Yes. Nagtapos ako ng education.
Tapos kami parehas ng 2 years course sa Philippines, 1998, 1999 tapos na kami ng 2 years course. Habang ito yung talaga yung sa amin dalawa talaga. Siya yung sa financial siya yun. Kasi ang taga niya sa sa Hong Kong. Ako yung talagang caretaker ng dalawa kong anak. Hindi ko inasa sa nanay ko, hindi ko inasa sa bianan ko. Ako talaga. Saan man ako pumunta, kasama ko mga anak ko. And then yun yung proud ako. Pinalaki ko yung mga anak ko through sa akin. Kahit kami nag-aaway. Hallelujah. Normal lang. Tawag lang yan sa akin. Susumbatan lang ako. Hindi siya nagpalaki ng mga anak ko, siya na nagbigay ng pera. Pero yung pagpapalaki mo sa mga anak mo, ako, mahirap. Yung moment na, dito ko na ilalagay. Pero kinaya ko. Sa kabila ng negative impact sa kanyang family kasi nga ako dapat nagtatrabaho. Kasi yung opportunity eh. Ako yung naiwan sa bahay. And then ako naman, yun. Nagsikap ako. Although, lagi namang nandyan tayo eh. Isusubok tayo. Liko, walang straight. Yes. Walang straight. Dinaanan ko. Nagpakabuti ako. Wala akong pakialam, magalit ka sa akin. Sumbatan mo man ako lahat. Bigay mo man sa akin yung sumbat na yan. At least proud ako. Ako ang naglaki sa mga anak natin. And then pag binabalikan namin, kung ikaw ang nandito, ako ang malayo, napalaki mo bang ganyan yung mga anak natin? Baka hindi mo nga kaya mong murahin eh. And then, uuwi ka sa akin, pag hindi mo kaya disiplinahin yung anak mo, sa akin mo isisisi. Anong silbing mong pagiging nanay mo? Kahit ikaw nagtatrabaho, takot kang magsasalita sa anak mo kasi hindi mo siya nakasama, lalayo ang loob nila. No, hindi gano'n. Dapat alam mo din yung may limitation din. Nanay ka ng mga anak mo. Alam mo yung limitasyon mo din dapat sa anak mo. Hindi yung, ako yung sisisihin mo, ay nagawa ko na, nagawan ko na yung part ko ngayon. Nung iniwan ko siya, ikaw ang maging nanay at tatay naman, maging ama at ina naman ng mga anak natin na walang pera. Ganun talaga. Ganun ako Balos-balos. mag-analysis siya ng sitwasyon. Napagdaanan namin yun. Katulad ng sinabi ko, 1 taon kaming magkahiwalay. And gumawa ang Lord ng paraan. Amen. Na ito yung moment namin talaga magkasama. Yes. Sa puno kami ay sa puno yung nagkaanak kami kasi puros trabaho. Kasi siya ang breadwinner ng family niya. Hindi ko rin, siyempre siya yung breadwinner, siya pa rin ang inaasahan. Nagkasakit din yung tatay niya, ang malayo din ako. Siya ay na problema din to, nagkaroon din ng psychiatrist. Na psychiatrist din siya kasi sa sitwasyon. Kami ay magkahiwalay na noon, magkahiwalay pa kami. Na psychiatrist siya, nagdumating pa rin sa puntong nagkahiwalay pa rin. Mabuti nga nakapunta pa rin dito kahit Yes, may purpose. O ay di, yung pagbabati namin po sa totoong buhay, Pastor, ay dito na. Amen. Inauna niya ako. May purpose. Kasi ako ay empleyado ng Socorro, Municipality of Socorro as tourism at naging health center. Sa health center ako, OPD, kasi nga mayroon akong background ng education and then caregiver. So hindi nawala naman yung grounds ko sa ganon. Ang akin lang ito siguro inialis ko na sa sarili ko yung ang ending nung ito yung kahit mahabang istorya ngayon ito. Pumasok ako dito, sige, tayo Han. In-invite din ako ng pinsan ko. Siya yung pinagbigyan ko lang sa maraming nag-i-invite sa akin. Siya lang yung pinagbigyan ko yung pinsan ko. And then, talagang ibinigay ako ng Lord, isinend ako kay Pastor. Amen. Kasi wala na po kaming choice. Wala akong trabaho. May choice. Hindi Si Lord. Hindi wala na akong sabi ko, Lord, ano ba kami? Uwi na ba kami? O punta na ba kami Libya o whatever? Kasi ako ay may duty sa Flawless. Yung pagkatapos ko ng roots care, ang nangyari doon, na mali lang yung, sa halip na kalahati lang ibigay kong gamot,
kasi parang anti-depression lang naman yun, yung maliit lang na, ay nabuo ko siya. Kasi pinipicturan ko yun, hindi naman kasama namin yung family eh. Ay malaking big deal na pala sa family yung ganong situation. So hindi naman siya ganong kadelikadong gamot na inom niya. 25 mg lang, yung maliit na gamot dapat kalahati lang. Ay ayun lang po yung kwan ko. Ay di sabi ko, nung time na yun sabi ko, Lord, ikaw na nga ang gumalaw sa buhay ko. Sa iyo ko po na pinagkakatiwala ko lahat. Kung dito ba ako, mananatili ba ako, alam niyo po, nung sinabi niya na magbabayad ako ng 4,000, stress na ako noon. Walang trabaho, stress na ako noon. Nung sinabi ko na, Lord, ikaw na ang pumagit na, hindi ko na po alam. Biglang nangyari po yun. Hindi ko alam. Bakit isinend sa akin, alam ibigay mo, bakit hindi ko siya nawala po sa akin ko. Ba't naibigay ko yung buo na 25 mg? Dapat kalahati lang no? Ay malaki ng issue. Ay di, yun lang yung naging way kung bakit ako umalis. And then, September 9, umalis ako doon. September 12, nag-interview ako sa Flawless. Nag-start naman ulit ako ng trabaho. And then, tinerminate niya ako. Hindi na ako lumaban. Ang ginawa ko lang, kinuha ko lang yung passport at saka mga documents ko. Yung aking caregiver, pina-attestation ko, and then pina-MOFA. Complete yun. Tsaka yung aking TRO na education, na yung secondary education ko ako. And then ayun po, kinuha ko yun ng walang reklamo sa aking employer. Alam niyo po, may duty na ako sa Flawless. Natawag pa sa akin kung pwede daw akong bumalik. After mo i-terminate ako, hindi ako nabita, tawag ka sa akin, tumawag ka sa akin. So hindi ko alam, sabi ko, ano ba ito napuntahan ko? Hindi ko na po siya kinuwan kasi nga po, puros pangako din lang. Hindi lang naman ako yung pinapangakuan niya na marami rin kaming staff niya na ginagamit lang po ay may own visa. And then yung tourist, and then after pagkatapos ng tourist, pa-exit. Yun po yung nangyari sa akin, kaya hindi na ako nagpatuloy doon, hindi na ako bumalik. Ang nangyari naman sa Flawless, may duty ako simula ng September 13, okay naman, napapasweldo. Nawala naman ako ng duty ng October 15, so hindi siya consistent. Tapos, expired na ako ng October 8, ulit sa tourist visa ko, wala din silang pakialam, hindi ako bibigyan ng. Kaya, nung ako'y papunta naman kay Pastor, binibigyan ako ng duty, hindi na ako nag-entertain. Hindi ko na siya nag-entertain until now. Dito na lang ako nagpunta. And then, ay kasi meron man sabi nga sa akin, si Pastor, punta nga kami Libya. Akala ko nga, dalawa kaming pupunta ng Libya. O kaya niloloko nga, ikaw na lang punta ng Libya. Kasi kinausap muna ako ni Pastor, kasi may part-time siya. Ay yung part-time ko, niyan, kulang, wala kaming pambayad ng bahay. Kasi nag-aaral po ang aking dalawang anak, babae at lalaki. Yung panganay ko ay second year college ng ABC College. Yung aking bunso, lalaki, ay grade 11. So, ganun yung buhay. Kulang at kulang. Sabi ko ngayon, as puno at pupunuin pa ng Lord. Amen. Kaya ang aking hiling ay, sabi ko nga, hindi natin saklaw kung ang ating kapwa ay nanghihina. Palakasin natin, intayin natin yung call. And then, ang maganda sa akin ngayon ay mas lalo naming nakukuha, napapaglabanan yung maganda naming relasyon. Kasi sabi ko, tayo na lang dalawa ang magkakampi. Yes. Yung mga anak natin, may mga boyfriend, girlfriend na, so hindi natin alam yan. Basta ang mahalaga sa atin, pag-aralin natin sila, mag-aaral sila. And then yun lang po. Tayong dalawa lang talaga. Kami lang talaga maganda. Kasi ang dami namin away. LDR, away pa. Wala po doon. Walang harmonious yun. Lagi pong batuhan ng mga masanghang na salita na hindi nakakabuti. And then, ito ngayon, siguro nga, mas lalo, siguro ang nais ng Lord sa akin, mas lalo ko pang palawakin yung pagkapit at pagkilala sa Kanya. Kasi Yes. yung before, kaya siguro ganun yung buhay ko. Ganun yung, kasi imagine yung 11 years, wala kami yung napunta namin lote na dapat nawala din yun. Nag-invest din ito sa
Bitcoin, di ba? Hindi ko ever, nawala din yun. Yung almost 50 ba yun o whatever. Wala, yung sabihin yung nag-abroad siya, puro sa sakit ng magulang niya napunta. Ngayon sabi ko, nandito ako, sabi ko, Lord, nandito na kami dalawa. Pero sabi ko, sige, may dahilan lahat. May Yes. dahilan lahat ng bagay. Ngayon, alam ko, may maganda siyang ibibigay para sa akin. Amen. Amen. Sa aming mag-asawa. At dahil kami nandito na, mas lalo siguro namin pagyamanin pa yung pagkakilala kay Lord. Yes. Siguro kaya na ako nandito, mas lalo kung nakilala ko siya noon, na nanghihina ako. Tayo naman tao talaga, weakness natin yun kasi ako talaga, noon pag ayaw ko talaga magsimba, ayaw ko talaga magsimba eh. Nagtatanong-tanong, po, totoong buhay yan. Pero hindi ako nawala kay Lord. Nasa puso ko siya. Kahit may ganun akong kaisipan, wala naman akong ibang kinapitan, kundi ang Lord. At ang mas lalo kong kinakapitan siya ngayon, malayo kami sa mga anak namin na nag-aaral, teenager, hindi ko alam kung anong mga ginagawa nila, pero yung Lord, walang imposible kay Lord. Amen. Yun lang yung aking pinangahawakan ngayon. Sabi ko, Lord, walang imposible sa iyo. And then, siguro kaya mo kami ginagawang NT ngayon. Lalo matuto yung mga anak ko. Sa totoong buhay nga po, 1 week, sama kasi po yung allowance sila sa 1 week natin, 700 or 1,000 saan marating bago nawalan na kami ng parehas sa trabaho. And then, yun. Sa ngayon, ako ay patuloy na lumalakad na kasama ang Lord. Yes. Hindi ako nawala. Amen. Yun lang. God bless. Amen.